Magandang buhay mga bata! Tara, samahan ninyo akong matuto kasama si Teacher Aika, your online teacher. Please don't forget to subscribe, like, share, and hit the notification bell for more videos. Thank you! Matatag Curriculum, GMRC, Grade 4, Quarter 2, Aralin 3. Ang ating paksa ngayong araw ay tungkol sa pamilya bilang pinagmulan ng maayos na komunikasyon sa kapwa. Muli, ako si Teacher Aika, ang inyong online teacher. Simulan na natin! Mga kasanayan at layuning pampagkatuto. Una, nakapagsasanay ng pagiging matiyaga sa pamamagitan ng palagi ang paggawa ng mga gawaing bukas sa mungkahi ng miyembro ng pamilya. A. Nakapaglalarawan ng mga aktibidad o pagkilos sa pamilya na kailangang gawin ng may kalidad. B. Naipaliliwanag na ang pagtupad sa mga gawain ay nakapagpapaunlad ng sarili at ugnayan sa pamilya. C. Nailalapat ang mga gawain sa pamilya na kailangang gawin ng may kalidad. Narito naman ang mga nilalaman ng ating aralin. Pamilya bilang pinagmumulan ng maayos na komunikasyon sa kapwa. Una, kahalagahan ng maayos na komunikasyon sa pamilya. Ikalawa, epekto ng teknolohiya sa komunikasyon ng pamilya. Ikatlo, mga pansariling paraan sa pagpapanatili ng maayos na komunikasyon sa pamilya at sa kapwa. Magkaroon muna tayo ng isang balik-aral. Balikan ang mahahalagang kaalaman na natutuhan sa nakaraang aralin at sagutin ang sumusunod na tanong. Pamilya, ano ang mga tungkulin o gawain ng bawat miyembro ng pamilya? Tatay, si tatay ang naghahanap buhay at nagbibigay ng proteksyon. Nanay, si nanay ang nag-aalaga at nagluluto para sa pamilya. Si ate ang tumutulong sa gawaing bahay at nag-aalaga sa mga kapatid. Si kuya ang nagbibigay ng gabay at proteksyon sa mga nakababata ng kapatid. Ako, si bunso ay sumusunod sa magulang at nag-aaral ng mabuti. Ikalawang tanong, ano ang epekto ng pagtupad sa mga gawain ng pamilya? Ang sagot, kapag sama-samang nagtutulungan ang pamilya, nagiging mas masaya, mas matatag at maayos ang pamumuhay dahil lahat ay may ambag sa mga gawain at problema ay mas madaling nalulutas. Ikatlo, paano nagkakaroon ng pag-unawa ng mga tungkulin sa pamilya ng may kahusayan? Ang sagot, nagkakaroon ng pag-unawa sa mga tungkulin sa pamilya ng may kahusayan sa pamamagitan ng maayos na komunikasyon, pagrespeto sa isa't isa, pagtutulungan at pagsasagawa ng mga gawain ng may malasakit at responsibilidad. Kapag malinaw ang mga papel ng bawat isa at tinutulungan ang bawat miyembro na magampanan ito, nagiging maayos ang takbo ng pamilya. Mahalaga ang maayos na komunikasyon upang lubos na magkakaintindihan at walang kalituhan. Ang maayos na komunikasyon
ay nagdudulot ng positibong relasyon at pagpapahalaga sa isa't isa. Hanap sarili. Basahin ang sumusunod na mga pahayag. Ilagay ang check sa ilalim ng hanay na pinakamainam sa iyong sarili. Narito ang mga pahayag. Una, napakahalaga sa akin ang aking pamilya. Ikalawa, ang mga magulang ko ay nagbibigay oras upang alamin kung ano ang nangyari sa araw ko. Ikatlo, sa bahay, binibigyan ng atensyon ang aking mga kwento. Ikaapat, ako ay nakapagsasabi ng aking damdamin at ideya sa pamilya. Ikalima, ako ay may positibong pananalita. Ikaanim, mahalaga sa akin ang maayos na pakikitungo. Ikapito, bilang isang mag-aaral, ang layunin ko ay matutong makihalubilo sa iba't ibang tao. Ikawalo, binibigyang pansin ko ang pakikipag-usap sa tao na maging magalang at hindi makasakit. Ikasyam, sa pamilya ko nakukuha ang aking pananalita. Panghikayat na gawain, mag-isip, magpares, magbahagi. Ang gawain na ito ay pandalawahan o dyad activity. Sa pamamagitan ng gawain, sagutin ang mga sumusunod. Una, isipin or think. Paano kayo mag-usap-usap sa pamilya? Ikaw at ang iyong magulang, ikaw at ang mga kapatid, ikaw at mga lolo at lola, ikaw at mga magulang. Ano ang nararamdaman mo kapag pinagsasabihan ka ng mga magulang dahil sa nagawang mali? Ikatlo, sa iyong palagay, paano ito nakaaapekto sa iyong pakikisalamuha sa pamilya at sa ibang tao? Kapareha o pair. Una, ibahagi sa kapareha ang naging kasagutan sa mga tanong. Tiyakin na pareho kayong nagbahagi ng inyong kasagutan. Ikalawa, batay sa iyong ibinahagi sa isa't isa, kilalanin ang mga positibong epekto ng bukas at maayos na komunikasyon sa pamilya. Ibahagi o share. Ibahagi sa klase ang nabuong kasagutan ng magkapareha. Paghawan ng bokabularyo sa nilalaman ng aralin. Punan ang nawawalang letra upang mabuo ang salita. Una, ang pagpapalitan ng mga saloobin, ideya, at damdamin sa isa't isa. Ang sagot ay komunikasyon. Ikalawa, ito ang pinakamaliit at pinakamahalagang unit ng lipunan na binubuo ng isa o dalawang magulang at kanilang mga anak. Ang sagot, pamilya. Ikatlo, ang kakayahang maghintay at magtiis sa palitan ng mga mensahe upang matiyak na ang bawat partido ay lubos na nauunawaan at makakonek sa usapan. Ang sagot ay mapagpasensya. Dumako na tayo sa ating unang paksa. Kahalagahan ng maayos na komunikasyon sa pamilya. Bago tayo magsimula,
Ano nga ba ang salitang komunikasyon? Ang komunikasyon ay ang proseso ng pagpapadala at pagtanggap ng mga mensahe sa pamamagitan ng verbal o di-verbal na paraan, kabilang ang pagsasalita o oral na komunikasyon, pagsulat at grapikong representasyon tulad ng infographics, mapa at chart, at mga senyas, signal at kilos. Sa simpleng sabi, ang komunikasyon ay tinatawag na paglikha at pagpapalitan ng kahulugan. Inilarawan ni James Carey, isang kritiko at teoristang media, ang komunikasyon bilang isang simbolikong proseso kung saan ang realidad ay nililikha, pinanatili, inaayos at binabago. Ayon sa kanya, itinataguyod natin ang ating karanasan sa iba't ibang tao sa pamamagitan ng pagsusulong ng ating realidad. Narito naman ang mga bahagi ng komunikasyon. Para maunawaan ito, sa anumang komunikasyon, mayroong nagpapadala at tumatanggap ng mensahe at interpretasyon ng kahulugan. Ang tumatanggap ay nagbibigay ng feedback sa nagpapadala ng mensahe, pareho sa panahon ng pagpapadala at pagkatapos nito. Ang mga signal ng feedback ay maaaring maging verbal o di-verbal, tulad ng pagtango, sa pagsang-ayon o pagtingin palayo o at paghinga o iba't ibang galaw. Narito ang mga bahagi ng komunikasyon. Una ay ang tagapagpadala o sender, ang taong nagbibigay o nagpapahayag ng mensahe. Ikalawa ay ang mensahe o message, ang impormasyon o ideya na nais iparating ng tagapagpadala. Ikatlo ay daluyan o channel, ang paraan o medium kung paano ipinapadala ang mensahe, halimbawa pasalita, pasulat, o sa pamamagitan ng teknolohiya. Ikaapat ay tagatanggap o receiver, ang taong tumatanggap ng mensahe. Ikalima, puna o feedback, ang reaksyon o tugon ng tagatanggap sa natanggap na mensahe na nagsasaad kung naiintindihan o hindi ang mensahe. Ang epektibong komunikasyon ay nangyayari kapag ang mensahe ay malinaw na naipapadala at nauunawaan ng tagatanggap. Mayroon ding konteksto ang mensahe, ang kapaligiran kung saan ito ibinibigay at potensyal na ingay o sagabal sa pagpapadala o pagtanggap nito. Kung nakakakita ang tumatanggap sa nagpapadala, maaari niyang makuha hindi lamang ang nilalaman ng mensahe, kundi pati na rin ang di-verbal na komunikasyon na ipinapakita ng nagpapadala, mula sa kumpiyansa hanggang sa kaba, profesionalismo hanggang sa pagiging kampante. Kung naririnig ng tumatanggap ang nagpapadala, maaari rin niyang makuha ang mga senyas mula sa tono ng boses ng nagpapadala, tulad ng diin at damdamin. Focus, basa. Basahing mabuti ang maikling sanaysay
at pagkatapos ay sagutin ang ibinigay na mga tanong. Ito ay may pamagat na kahalagahan ng maayos na komunikasyon sa pamilya. Gaano man kahirap, importante sa isang pamilya na magkaroon ng maayos na komunikasyon. Ang pamilya ang pundasyon ng matibay at maayos na bansa, kaya't marapat lamang na mapagtibay sa pamilya ang mga pangunahing katangian ng matibay at matatag na ugnayan. Kabilang sa mahalagang papel ng pamilya ang paglinang ng mga angkop na gawi at pagtugon sa pakikipag-ugnayan ng mga kasapi ng may pagsasaalang-alang sa damdamin ng kapwa at pagiging mapagpasensya nito sa ibang tao. Ito ay isang pangunahing yugto sa pagpapalaganap ng maayos na komunikasyon sa kapwa. Narito ang mga pangunahing papel ng pamilya sa aspektong ito. Una, maging mabuting halimbawa. Ang mga magulang at nakatatandang kasapi ng pamilya ay dapat magpakita ng mabuting halimbawa o maging modelo para sa mga nakababatang kasapi ng pamilya sa pagpapakita ng respeto, pag-unawa at tapat na pakikipag-ugnayan sa loob ng pamilya at sa kapwa. Ikalawa, pagtuturo ng pamilya. Ang sariling kilos at gawin ng mga magulang tulad ng pagiging isang mabuting tagapakinig, pagbibigay respeto sa ideya sa kausap, pagpapanatili ng malumanay na tono sa pakikipag-usap, lalo na sa gitna ng maemosyong usapin, pagpapanatili ng maayos at angkop na mga salita at emosyon sa pagsasaayos ng mga alitan o hindi pagkakasunduan, pagiging espesipiko at nakabatay sa isyong paliwanag, at pag-iwas sa personal na kahinaan ng kausap sa pagpapaliwanag ay mahalagang bahagi sa pagtuturo sa mga kasapi nito ng mga kasanayan sa responsableng pakikipag-ugnayan. Ikatlo, suporta at pag-unawa ng pamilya. Ang pamilya ay dapat maging isang lugar kung saan masusumpungan ng mga kasapi ng pamilya ang suporta, pag-unawa, pagpuna ng may malasakit at pagtutuwid ng may pagmamahal sa anumang mga isyu o problemang kinakaharap ng sinumang kasapi ng pamilya. Ang mga kasapi ng pamilya ay dapat magtulungan upang malutas ang mga isyu at pagkakamaling nagaganap sa loob at labas ng tahanan. Ikaapat, pakikisalamuha ng pamilya. Ang pamilya ang nagbibigay ng pagkakataon sa mga kasapi nito na masanay sa pakikipag-ugnayan sa iba't ibang tao sa pamamagitan ng pag-oorganisa ng mga aktibidad o pagsasama-sama na nagpapalaganap ng pangunawa at pagkakaisa sa komunidad. Narito ang mga katanungan. Una, bakit kailangan maging modelo at mabuting halimbawa ang mga nakatatandang kasapi? Ang sagot, kailangang maging modelo at mabuting halimbawa ang mga nakatatandang kasapi ng pamilya dahil sila ang ginagaya at tinitingala ng mga nakababatang miyembro. Sa pamamagitan ng mabuting asal at tamang pagkilos, natutulungan nila ang mga bata na magkaroon ng tamang pag-uugali, responsibilidad at disiplina na nagiging pundasyon para sa maayos na samahan ng pamilya.
Ikalawa, paano naimpluwensyahan ang nabubuong karakter at personalidad ng mag-aaral dulot ng maayos na komunikasyon sa pamilya? Ang sagot, ang maayos na komunikasyon sa pamilya ay nakakatulong sa paghubog ng magandang karakter at personalidad ng mag-aaral dahil nagbibigay ito ng suporta, pagmamahal at gabay. Kapag bukas ang komunikasyon, natututo ang mga bata na tamang pagpapahayag ng damdamin, respeto at pakikinig sa iba. Dahil dito, nagkakaroon sila ng tiwala sa sarili, maayos na relasyon sa ibang tao at tamang asal na ginagamit nila sa paaralan at sa kanilang pakikisalamuha. Ikatlo, maaari mo bang tukuyin ang ilan sa iyong pag-uugali at mga salita na natutunan mo sa iyong pamilya? Magbigay lamang ng 3. Narito ang 3 halimbawa ng mga pag-uugali at salita na maaaring natututunan mula sa pamilya. Una, pagtutulungan. Laging itinuturo sa akin ang kahalagahan ng pagtutulungan sa mga gawaing bahay at sa pagtulong sa kapwa. Ikalawa ay pagiging responsable. Natutunan ko na mahalaga ang pananagutan sa mga gawain at ang pagtupad sa mga tungkulin ng maayos at tama. Ikatlo, paggalang. Natututunan ko ang paggamit ng po at opo bilang tanda ng respeto sa mga nakatatanda. Dumako na tayo sa ating ikalawang paksa. Epekto ng teknolohiya sa komunikasyon ng pamilya. Pagproseso ng pag-unawa. Ang teknolohiya ay may malalim at malawakang epekto sa komunikasyon sa pamilya. Narito ang ilang mga positibo at negatibong epekto nito. Positibong epekto. Mas malawak at mabilis na komunikasyon. Ang mga modernong teknolohiya tulad ng mga smartphone, email, video call at social media ay nagbibigay daan sa mas mabilis at malawak na ugnayan ng pamilya sa isa't isa, kahit sa malalayong lugar. Ito ay nakakatulong sa pagpapalakas ng koneksyon sa mga miyembro ng pamilya na nasa iba't ibang lokasyon. Pagpapanatili ng maayos na komunikasyon sa pamilya sa gitna ng pagpapalaganap ng teknolohiya. Magkaroon ng regular na oras para sa pamilya. Magtakda ng oras kung kailan ang buong pamilya ay maaaring magkasama-sama ng walang anumang distraksyon mula sa teknolohiya. Maaari itong gawin araw-araw. Sa mga oras na itinalaga para sa pamilya, siguruhing ang atensyon ng bawat isa ay nasa pag-uusap at pakikisalamuha at hindi nakatutok sa mga cellphone o iba pang gadget. Negatibong epekto, pagkalimot sa personal na komunikasyon. Maaaring makalimutan ang personal na komunikasyon sa loob ng pamilya dahil sa sobrang paggamit ng teknolohiya. Ang paggamit ng mga digital na komunikasyon ay maaaring humantong sa kakulangan ng oras na nakatutok lamang sa isa't isa. Positibong epekto, mabilis na pag-alam ng balita. Ang teknolohiya ay nagbibigay daan sa mga pamilya na maging up-to-date sa mga pangyayari sa buhay ng bawat isa. Magkakaroon ng bukas na komunikasyon or open communication. Itaguyod ang malayang komunikasyon sa pamilya kung saan maaaring pag-usapan ang anumang bagay. Pakinggan ang mga opinyon, mga pangangailangan at mga damdamin ng bawat miyembro ng pamilya. Negatibong epekto, pag-aaksaya ng oras.
Ang sobrang paggamit ng teknolohiya, lalo na ng mga social media, ay maaaring magresulta sa pag-aaksaya ng oras ng pamilya. Sa labis na paggamit ng smartphone o computer ay maaaring mawala ang oras na maaaring ginugol para sa ibang mga gawain sa pamilya. Pag-aaral bilang isang positibong epekto. Ang teknolohiya, lalo na ang internet, ay nagbibigay daan sa mga miyembro ng pamilya na mag-aral at ma-access ang mga educational na sanggunian at pag-aaral mula sa kahit saan. Ito ay makakatulong sa pagpapalaganap ng kaalaman at pag-unlad ng kakayahan. Mag-set ng mga alituntunin. Magkakaroon ng mga patakaran sa paggamit ng teknolohiya sa bahay. Halimbawa, maaaring magkaroon ng oras na hindi maaaring gamitin ang cellphone habang kumakain o bawal maglaro ng video games sa mga oras ng pag-aaral. Ituro sa mga kabataan ang tamang paggamit ng teknolohiya, kasama na ang online etiquette at online safety. Ang pagkakaalam sa mga panganib ng online world ay mahalaga. Negatibong epekto, mga alalahanin sa seguridad. Ang online na komunikasyon ay may mga potensyal na alalahanin sa seguridad. Maaaring ang mga miyembro ng pamilya ay ma-expose sa mga panganib tulad ng cyberbullying, online pang-aabuso, at iba pang mga online na peligro. Dumako na tayo sa pinatnubayang pagsasanay. Suriin at paghambingin. Gamit ang Venn diagram, suriin at paghambingin ang mga positibo at negatibong epekto ng teknolohiya sa komunikasyon ng pamilya. Magtala ng 3 paraan upang mapanatili ang maayos na komunikasyon sa pamilya sa kabila ng paglaganap ng teknolohiya. Gawin ito sa iyong kwaderno. Paglalapat at pag-uugnay. Ipagtugma ang mga salita sa hanay A sa kahulugan sa hanay B. Ilagay ang titik sa patlang pagkatapos ay sagutin ang 2 katanungan sa ibaba. Una, BTW. Ibig sabihin, ito ay letter E. By the way o siya nga pala. Ikalawa, LOL. Ibig sabihin, letter D. Laughing out loud o tumatawa ako ng malakas. Ikatlo, OMG. Ibig sabihin, ito ay letter C, oh my gosh, o hay nako. Number 4, o ikaapat, TBH, ibig sabihin, letter B, to be honest o sa totoo lang. At ikalima, YOLO, ito ay letter A, you only live once o minsan ka lang mabuhay. Narito ang mga katanungan. Una, tingnan ulit ang mga salitang karaniwang ginagamit sa social media ngayon. Paano ito naiiba ang komunikasyon sa pamilya at sa kapwa? Ang sagot, ang mga salitang tulad ng YOLO, LOL, OMG, TBH at LY ay karaniwang ginagamit sa social media para mabilis o para maging mabilis, maikli at masaya ang komunikasyon. Sa komunikasyon sa pamilya, mas madalas na formal o masinsinan ang mga salita, lalo na kapag may seryosong usapan. Sa kapwa o mga kaibigan, maaaring gamitin ang mga salitang ito bilang bahagi ng impormal na pakikipag-usap, pero sa pamilya, lalo na sa mga nakatatanda, mas mainam pa rin ang paggamit ng kompletong salita at mas maingat na tono para magpakita ng respeto.
Ikalawa, ito ba ay masasabing positibo o negatibong epekto? Ipaliwanag ang iyong sagot. Ang paggamit ng salitang karaniwang ginagamit sa social media ay may parehong positibong at negatibong epekto. Sa isang banda, nagdudulot ito ng mabilis na komunikasyon at kasiyahan na nagpapalalim ng koneksyon sa mga kaibigan at pamilya. Subalit, maaari din itong magdulot ng kawalan ng pagkaintindi, lalo na sa mga nakatatanda, at magresulta sa kawalang respeto sa mga seryosong usapan. Kung hindi maayos ang paggamit ng impormal na wika, maaaring maapektuhan ang relasyon sa pamilya at sa kapwa. Sa makatuwid, mahalaga ang tamang balanse at pag-unawa upang mapanatili ang positibong epekto ng komunikasyon sa kabila ng mga potensyal na negatibong aspekto. Ikatlo, magbigay ng mga rekomendasyon paano mo mapapanatiling bukas at maayos ang komunikasyon at pakikitungo mo sa iyong pamilya at kapwa sa kabila ng impluwensya ng teknolohiya kagaya ng social media. Una, narito ang pinadaling 5 rekomendasyon. Number 1, magtakda ng oras para sa pamilya. Number 2, limitahan ang gadget time. Number 3, magpadala ng personal na mensahe. Number 4, gumawa ng family activities. At number 5, makinig ng mabuti. Dumako na tayo sa ating ikatlong pangkat, mga pansariling paraan ng pagpapanatili ng maayos na komunikasyon sa pamilya at sa kapwa. Una ay maglaan ng oras. Ang isa sa pinakamahalagang aspeto ng epektibong komunikasyon sa pamilya ay ang paglaan ng oras para sa isa't isa. Magtakda ng oras kung saan ang buong pamilya ay maaaring mag-ugnayan ng walang anumang ibang distraksyon. Ito ay maaaring maging regular na meeting o bonding time ng pamilya. Ikalawa, aktibong pakikinig. Ang pagiging mahusay na tagapakinig ay mahalaga sa pagpapaunlad ng komunikasyon. Kapag ang bawat miyembro ng pamilya ay nagmamalasakit sa anumang sinasabi ng iba, mas magiging bukas ang mga linya ng komunikasyon. Huwag magkomento o magbigay ng payo ng agad-agad kung hindi ito hinihiling. Makinig muna ng buong atensyon bago magpahayag ng reaksyon. Ikatlo, pagsasalita ng malinaw at maayos. Ang paggamit ng malinaw at maayos na wika ay makakatulong na maiwasan ang mga pagkakamali o misinterpretasyon sa komunikasyon. Magkakaroon ng respeto sa pagsasalita at iwasan ang mga pambubulas o mapanira na salita. Ikaapat, buksan ang pinto ng komunikasyon. Laging bukas para sa pag-uusap at pagbabahagi ng kung anuman ang nararamdaman o iniisip. Huwag itago ang mga problema o emosyon. Dapat ang lahat ay komportableng magpakita ng kanilang tunay na damdamin sa pamilya. Ikalima, irespeto ang opinyon. Lahat ng miyembro ng pamilya ay may kani-kaniyang opinyon at pananaw. Mahalaga na respetuhin ang mga ito kahit pa may pagkakaiba sa mga pananaw. Ang pagpapakita ng respeto ay makakatulong sa pagbuo ng mas mainam na komunikasyon. Ika-6, pagsasama-sama ng pamilya. Ang mga pamilya na may regular na bonding activities ay mas nagkakaroon ng pagkakataon na magkaroon ng mas personal na ugnayan.
magkaroon ng mga family outings o gawain na nagpapalakas sa samahan ng pamilya. Maaaring gawin ang sabay-sabay na pagsimba, pagkain sa loob man o labas ng tahanan, at iba pang katulad na gawain. Ikapito, tamang paggamit ng teknolohiya. Habang ang teknolohiya ay makakatulong sa komunikasyon, siguruhing ito ay ginagamit ng balanse. Huwag hayaang maging sanhi ito ng pagkawatak-watak o kawalan ng personal na ugnayan sa pamilya. Ikawalo, pagpapatupad ng mga alituntunin sa tahanan. Mahalaga ang pagkakaroon ng mga patakaran o alituntunin sa tahanan na nagpapahayag ng respeto at pagmamalasakit sa isa't isa. Ito ay maaaring isama sa pagpupulong ng pamilya para magkaroon ng kolektibong kasunduan. Ikasyam, pagtutulungan sa mga gawain. Ang pagtutulungan sa mga gawain sa bahay ay maaaring maging pagkakataon para magkaroon ng mas kaaya-ayang ugnayan. Ito ay maaaring isang paraan ng pagkakasama at pag-aambag sa pamilya. Sa pagpapalakas ng komunikasyon sa pamilya, mahalaga ang pagtutok, pag-unawa at pagmamahal. Ang maayos na komunikasyon ay magpapabuti ng mga relasyon sa loob ng pamilya at mapapalakas ng samahan. Pinatnubayang pagsasanay. Alam ko, pakita ko. Balikan ang sanaysay ukol sa komunikasyon, pagkatapos niyong talakayin at unawain. Alam ko, paggalang sa opinyon ng kasapi ng pamilya. Pakita ko, ipinapakita ko ito sa pamamagitan ng aktibong pakikinig sa mga opinyon ng bawat isa sa pamilya. Alam ko, mahalaga ang bukas na komunikasyon. Pakita ko, ipinapakita ko ito sa pamamagitan ng pagsasabi ng aking mga saloobin at paghikbi ng mga idea. Alam ko, paghahanap ng oras para sa pamilya. Pakita ko, ipinapakita ko ito sa pamamagitan ng pagtatalaga ng oras para sa mga family bonding activities tulad ng hapunan. Paglalapat at pag-uugnay. Ilista ang iba't ibang aral na natukoy ng mga estudyante at ang iba't ibang pamamaraan na naipapakita o naisasabuhay. Ipahiwatig sa klase na ang mga positibong pamamaraan ay makakatulong ng maayos na pakikipag-ugnayan at makakatulong sa pagpapatibay ng relasyon sa pamilya, kapwa at pamahalaan. Pabaong pagkatuto. Paano mapapanatili ang maayos na komunikasyon? Narito ang mga pagpipilian. Mapagpasensya, paggamit ng angkop na pananalita, at damdamin. Basahin natin. Mauunawaan ng mag-aaral na ang maayos na komunikasyon sa pamilya ay mapapanatili kung laging isasabuhay ang pagiging mapagpasensya, paggamit ng angkop na pananalita at pagsasabuhay o pagsasaalang-alang sa damdamin ng kapwa bilang pundasyon ng komunikasyon sa pamilya. Paggawa ng liham ng pasasalamat. Gumawa ng isang maikling liham ng pasasalamat para sa iyong pamilya. Narito ang halimbawa. Mahal kong pamilya, magandang araw.
Nais ko lang sanang ipahayag ang aking taus-pusong pasasalamat sa inyo. Salamat sa lahat ng pagmamahal, suporta at pag-unawa na ibinibigay nyo sa akin. Kayo ang aking lakas at inspirasyon sa bawat hakbang na aking ginagawa. Sobrang saya ko na kayo ang aking pamilya. Sana ay patuloy tayong magsuportahan at magkaisa sa lahat ng pagkakataon. Mahal na mahal ko kayo. Lubos na gumagalang ang iyong pangalan. Pagninilay sa pagkatuto. Bumuo ng isang output o isang pagsusuri sa sarili sa ginawang pagtatalakay sa aralin na isinasaalang-alang ang sumusunod. Una, nakuha mong mensahe sa aralin. Ikalawa, gawaing nakatulong sa iyo para maintindihan ang mensahe ng aralin. At ikatlo, mga kaisipang nagsisilbing inspirasyon para mapabuti ang sarili. Lagumang pagsusulit. Basahing mabuti ang mga pangungusap at piliin ang tamang sagot. Isulat ang sagot sa iyong papel. Una, bakit mahalaga sa isang pamilya na magkaroon ng maayos na komunikasyon? A. Sapagkat ang pamilya ang pundasyon ng maayos at matibay na bansa. B. Sapagkat lahat ng tao ay nagmula sa isang pamilyang may maayos na komunikasyon. At C. Sapagkat sa pamilya nalilinang ang mga angkop na gawi at pagtugon sa pakikipag-ugnayan na may pagpapahalaga sa maayos na komunikasyon. Ang sagot ay letrang C. Ikalawa, alin sa mga sumusunod na gampanin ng pamilya ang nagtuturo sa mga kasapi ng mga angkop na gawi at pagtugon sa maayos na komunikasyon sa kapwa? A. Suporta at pag-unawa ng pamilya. B. Pakikisalamuha ng pamilya. C. Pagtuturo ng pamilya. Ang tamang sagot ay letrang C. Ikatlo, alin sa sumusunod na kilos at gawi ang nagpapakita ng maayos na komunikasyon at ugnayan ng pamilya? A. Pagsagot sa mga tanong ng magulang. B. Pagsasabi ng nasa isip at lantarang pagpapahiwatig ng nararamdaman sa lahat ng mga kasapi ng pamilya. C. Pagpapanatili ng malumanay na tono sa pakikipag-usap, lalo na sa gitna ng maemosyong usapin sa pamilya. Ang sagot ay letrang C. Ikaapat, paano maipapakita ang maayos na pakikipag-ugnayan sa kapwa? A. Pagtugon ng may layuning ipakita ang kamalian ng kapwa. B. Pagtugon ng may pagsasaalang-alang sa damdamin ng kapwa. C. Pagtugon ng may pag-usisa kung sino at ano ang tama at mali. Ang tamang sagot ay letrang B. Ikalima, ang sumusunod ay mga halimbawa ng angkop na pananalita at mga paraan ng maayos na komunikasyon sa kapwa. Alin ang naiiba? A. Pagpapasalamat at paghingi ng pag-umanhin sa kapwa. B. Pakikinig at pagpapakita ng respeto sa opinyon ng iba. C. Pagpaparamdam at pagpapahiwatig ng pagsang-ayon at di pagsang-ayon gamit ang hugot lines. Ang tamang sagot ay letrang C. Tama o mali? Isulat sapat lang ang tama kung ang pahayag ay tama at nagpapakita ng mahusay na pagtanggap o pagganap sa tungkulin sa pamilya at mali naman kung hindi. Una,
Ang pagkakaroon ng mga alituntunin sa paggamit ng teknolohiya sa bahay ay magpapanatili ng maayos na komunikasyon sa pamilya. Tama o mali? Ang sagot ay tama. Ikalawa, ang malayang komunikasyon sa pamilya ay nagpapanatili ng maayos na komunikasyon sa pamilya. Tama o mali? Ang sagot ay tama. Ikatlo, ang malawak at mabilis na komunikasyon sa pamilya ay may negatibong dulot sa pagpapanatili ng maayos na komunikasyon sa pamilya. Tama o mali? Ang sagot ay mali. Ikaapat, ang sobrang paggamit ng teknolohiya lalo na ng mga social media ay maaaring magresulta sa pag-aaksaya ng oras ng pamilya. Tama o mali? Ang sagot ay tama. Ikalima, ang mga miyembro ng pamilya ay hindi maaaring ma-expose sa mga panganib sa online na komunikasyon. Tama o mali? Mali. Para naman sa ating panghuling gawain, enumerasyon. Ilista ang 5 paraan ng pagpapaunlad ng komunikasyon sa pamilya. Narito ang mga halimbawang sagot. Una, maglaan ng oras. Ikalawa, aktibong pakikinig. Ikatlo, pagsasama-sama ng pamilya. Ikaapat, tamang paggamit ng teknolohiya. Ikalima, pagpapatupad ng mga lituntunin sa tahanan. And that wraps up today's lesson. If you enjoyed this video and want to see more content like this, don't forget to hit the subscribe button and ring the bell so you never miss an update. Thanks for tuning in.